Let us open our Bible on Psalms 119, verse 37. Praise the Lord. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Yan. So ito na yung isang statement, prayer ng tao na minsan ay nahulog sa ikakapahamak ng kanyang buhay, ng kanyang kaluluwa. At subalit siya po ay nakahingi pa ng awa. Nakahingi pa siya ng awa. Binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos mapatawad. Binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na hindi muna tuluyan ang kapahamakan dahil sa kanyang nagawang kasalanan. So ano ngayon ang kanyang pinaka matatawag nating recollection? Kumbaga pa, yung every New Year meron tayong kasabihan na yung pagbabagong buhay. Ito na. Turn away mine eyes from beholding vanity. Alisin mo na ang aking mga mata sa pagtitik, sa pagtingin sa mga matatawag na patungo sa walang kabuluhan. Hindi na ako magtitik dyan. Hindi na ako mag-stay dyan. Ibahin mo na ang aking direksyon. Ibahin mo na ang aking pananaw. Alisin mo na dyan, Panginoong Diyos. Subalit buhayin mo ako sa inyong way. Buhayin mo ako sa inyong daan. Buhayin mo ako sa inyong kautusan. Buhayin niyo ako sa inyong kalooban. Buhayin niyo ako sa inyong kinalugdan. Buhayin niyo ako. Diyan ako maging active. Diyan ako maging buhay. Diyan ako. Patayin mo na ako doon from the way of vanity. Turn away mine eyes. Alisin mo na ako diyan. So ano ang utos ng Diyos para hindi tayo magkaroon ng pawala-wala? Yung bang concentrate na tayo dyan sa Panginoong Diyos, sa way ng Diyos. Kasi dyan sa way ng Diyos, unang-una nandyan yung kaligtasan, nandyan yung kapayapaan, nandyan yung kagalakan, nandyan yung mga pagpapala. Lahat nandyan na, all in, kumbaga pa. So, wag na nating iwala yan sa buhay natin. Wag na nating ipagpalit yan ng ano pa mang alternative. There is no such alternative in the way of God. Kaya concentrate. Yung taong ito, humanap ng alternative, mali pala. Buti na lang, nabigyan siya ng pagkakataon. Ganon din sa buhay natin. Minsan, sumubok tayo ng ibang way natin. We set aside the way of God. Ngayon na-realize natin, wala pala. Hindi pala yan. Mali pala yan. Ngayon, hingiin na natin sa Diyos, Lord, payag na ako. Have thine own way, Lord. I-repair ko na yung simbahan mo. I-beautify ko na yung simbahan mo. Alam mo, yung pastor na naging kaibigan ko dito sa Davao, bakit naging kaibigan ko siya? Dahil siya yung nakabili ng binibenta ko na tire and mags. Pareho kami ng sasakyan. Itong Sorrento na puti. Puti din yun sa kanya. So naging kaibigan kami. Active pastor yan. So nag-meet na kami dyan sa kanilang bahay minsan. Kasama ko si Pastor RJ. So friends na kami dalawa sa Facebook. Minsan, nag-post siya ng kanyang preaching. Hindi video, picture lang. Nakita ko yung simbahan niya. May air condition, puti lahat. Talagang furnish. Sabi ko, Pastor, ang ganda pala ng simbahan mo. Ang reply kaagad siya, Pastor, basta simbahan sa Diyos, atog yung paninduton.
May impact yun. Yung mensahe kagabi. Basta simbahan sa Diyos atong paninduton. Pagbahay ng Diyos, pagandahin natin. So anong ibig sabihin yung impact ng mensahe kagabi? Na iniwanan nila yung simbahan ng Diyos sira. Inatupag nila yung kanilang bahay sa mundong ito, the best. Nung nagsisi na sila at inayos na nila ang simbahan ng Diyos, di ba bumaliktad ang mundo? Kumilos na yung power ng Diyos, nasiyahan ang Diyos, nalipay ang Diyos. So the best ang way sa Diyos. Yun ang ating titikan. Yun ang ating hingiin, Lord, quicken me in thy way. So, para hindi na tayo mawala dyan, anong sinabi dito? Basahin natin. Numbers 15:39. Praise the Lord. And it shall be unto you for a fringe, that you may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them, and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a-warring. Yan. Alam mo yung fringe, kung tawagin, tassel yan. Ito yung tassel. Pag sinabi mong tassel, attractive, beautiful, ang ganda tingnan. Yung Word of God, gawin natin yung maganda tingnan, nakakaaya-ayang tingnan, and we desire to look upon. Yung pang minimithi natin na lagi nating tingnan. Para sinabi dito, it shall be unto you a fringe that you may look upon it. Minsan magpunta ka dyan sa City Hardware, punta ka dyan sa mall ng Vista, meron silang department dyan na puro ilaw. Hindi lang ilaw na ganito na bulb, kundi kasali doon yung chandeliers. Yung chandeliers, puno yan ng ganito. Made of glass, made of mirrors, made of parang diamond, crystal, nakabitin yan. Tingnan mo naman yung presyo, super mahal naman. Pero pag inilagay mo yan sa gitna ng area ng iyong bahay, sa living room, sa dining, kung saan, ang mga tao, walang ibang mapansin yung chandelier. Bala ko nga maglagay ng chandelier dito eh. Kaya tingnan. Yun. Gawin niyo yan sa aking salita na kaaya-aya sa inyong paningin. Lagi ninyong nasain, lagi ninyong i-appreciate, lagi ninyong purihin. Ganun. Ang dito sa sanctuary, nandito ang kaaya-aya na bagay. That ye may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them. Nandito pala, nilalagay ng Diyos na kaaya-ayang tingnan ang commandments ng Diyos para ma-remember natin, para magawa natin, para hindi tayo magkakasala, para hindi tayo maligaw ng landas, para hindi na tayo ma-attract doon sa vanity way na mga daan ng mga vanities na minsan yan ang tinitikan ni Haring David na siya'y almost nang mamatay, mapahamak, kaluluwa at pisikal. And do them that ye seek not after your own heart and your own eyes, para hindi na kayo hahanap ng inyong sariling puso at sarili ninyong pananaw. Huwag nyo nang hanapin ang sarili ninyo. Hindi yan ang maggagabay sa inyo, hindi yan ang maghatid sa inyo sa mga mabubuting pangako ng Diyos. Hindi na kayo sa inyong way. That ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a-warring. Yung sarili nyo pa ang inyong tinitingnan, sarili nyo pang puso sinusunod, minsan
Nawala na kayo. Minsan, nahulog na kayo sa kapahamakan. Minsan, kayo ay naligaw na ng landas. Ayan yung nangyari kay David. Basahin natin. Paano siya nawala? Paano siya naligaw ng landas? Kasi tinitikan niya yung own eyes na gusto ng own eyes niya at saka yung heart niya. Basa 2 Samuel 11:22. 11:2, sorry. Praise the Lord. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Yan. Yun ang karanasan ni David. Kaya yung statement niya sa Psalms 119 verse 37, turn away mine eyes from beholding vanity. Ilayo muna ako dyan. Because of that, I committed adultery. Because of that, I committed murder. Because of that, I committed heinous crime before thee. And that almost killed me. Malapit na akong mamatay dyan. Almost iniwanan mo na yung aking buhay ng inyong banal na spirito. Kaya, Panginoon, minsan ako'y nagkamali, nagkasala, alisin mo na ako dyan. Because I went worrying, na ano na ako, naligaw na ako, kunin mo na ako dyan. Yan. Ang ibig sabihin yan, ang sanglibutang ito ay puno ng kalikuan, puno ng kamalian, puno ng kamunduhan na hindi naman karapat-dapat sa Diyos, puno ng lahat ng ano pa mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Gross darkness yung mensahe ng isang araw. Kailangan tayo ay wala na dyan. Alisin mo na ako. I-quicken mo ako sa iyong daan mo. Daan mo na. Yung daan mo ang aking doon ako magiging active, doon ako magiging buhay. Alam mo yung mga testimonies ng mga great men or servants of God sa Bible, bago sila naging blessed, bago sila naging obedient, nag-struggle din sila sa buhay nila. At hindi yan tinago yung feeling nila. Meron silang mga life testimonies na nag-struggle sila sa bagay na yan, pero humingi sila ng tulong sa Diyos. Hindi nila hinayaan na malagpak na lang sila, hindi naman lang sila makabawi sa daan ng Diyos. Kaya ganun sa buhay natin. Yung pinare-repair na ng Diyos yung house of God na yan, i-fix mo na yan. I-beautify mo na yan. Actually, malaki ang aking love na ma-aircon ito. Gusto ko talaga ma-aircon ito. Actually, nagkakanbas na ako ng paraan at nagpipray na ako kay Lord Jesus. Bakit? Kagabi, hindi yun napansin kagabi? Ang lakas ng lagubo sa tugtog diyan sa labas. Hindi mo man pwede yan silang, Pastor Lan, pagalitan mo yung may-ari ng bahay. Hindi man pwede. Kasi wala pa namang 11:00 ng gabi o 10:00. Maaga pa eh. Meron tayong freedom eh. Baka may birthday doon. Ang lakas ng lagubo. Mag-utos good sana ako kagabi na isara lahat ang bintana. Hindi naman pwede, walang aircon. Baka pag sabi ko, isara lahat ng bintana para hindi makapasok yung, pati yung puntuan, para hindi makapasok yung Maya-maya pinasara ko, sabihin naman ng mga miyembro, disturb lalo sila kasi sa kapaypay, hindi na sila makakonsentrate. Kaya, sabi ko, Lord, ipa-aircon ito. Kayo magpa-aircon ito, Lord Jesus. Kayo, kaya nyo ito, Panginoon. Kahit anong lagubo dyan sa labas, no problem. No problem. Sealed lahat, wala na makapasok. Tapos, kondisyon yung katawan ng mga membro. Bakit kondisyon? Merong nagpapakondisyon na hangin. Kaya tawag yan, air condition. Yan man ang ibig sabihin ng
Aircon. Para ikondisyon ang katawan natin na kahit maingay ang labas, pwede natin ma-prevent yan. Nung una, ang prevent natin yung ulan. Wala tayong ceiling. Pagpatak ng ulan, kahit kasilak yun lang ng luha ng tao, tok, 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 ang lakas. Lord, bigyan mo kami ng blessing na ceiling. O, na-solve. Ngayon, problema na naman, pag merong party dyan sa labas, baka may pista, siyempre, magsabay-sabayan, mag-enjoy sila ng karaoke, video okay. Lagubo na naman yan, lalot na New Year, lalot ng Christmas sa sanglibutang ito. Hindi naman natin pwedeng sabihin walang samba dahil ang mundo nagsiselebrate. Hindi naman pwede yan. So how to prevent it? Na-prevent na natin yung tulo ng ulan. Ito na namang labas. Ang solusyon niyan, air condition. I-condition natin ang sanctuary, ang house of God. Lalot na ito. Praise the Lord. Alagaan natin ito. Lagi natin itong i-condition yung ating buhay na house of God. Maliban itong material na house of God na ginagamit natin sa pagsamba sa Kanya. Dito, kilala niyo si Job? Si Job, lalaki yan, hindi yan bakla. Ha? Lalaki yan. Kita nyo naman yung daming anak niya. Kita nyo naman yung ang gwapa ng misis niya. Lalaki yan eh. Pero meron siyang sinabi dito na ino-overcome niya rin sa buhay niya. Basahin natin. Job 31 verse 1. Praise the Lord. I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Yan. Lalaki yan ha. Siguro medyo tumanda na yung asawa niya. Sumagi sa isip niya, hahanap siya ng maid. Alam mo yung maid? Young girl. Not only young girl, but beautiful girl. Not only beautiful girl, fresh girl. Siguro nag-i-imagine siya ng ganon. Kinunbik siya ng banal na espiritu. Hoy! Kissing! Hintuan mo yan. Huwag mo yang ituloy. Huwag. Tapos sabi dito, I made a covenant. Nanumpa na ako, Panginoon, sa aking mga mata na hindi na ako mag-imagine ng maid. Nag-struggle din siya. Pero, in-overcome niya. Pero gumawa siya ng paraan, nag-promise siya sa Diyos. Para hindi talaga siya malihis ng landas. Tingnan mo si Job. Hindi lang pala pagsubok na nagkasakit siya. Hindi lang pala pagsubok na nawalan siya ng mga ari-arian. Pati pala sa isip. Sinubukan din siya. Pero praise the Lord, nakita natin yung kaloob-looban ng kanyang puso na nag-swear na siya. Hindi na siya mag-isip ng maid. Kontento na siya sa misis niya. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, discover natin na yung mga alagad ng Diyos, yung mga anak ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia na magandang mga testimonyo, meron silang mga inner issues na hindi nila hinayaan mag-destroy sa kanila, subalit ito'y in-overcome nila by fixing the house of God. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. So, hindi lang yan. Meron din dito. Pero ito lang siya, napahamak talaga. Sayang. Kawawa talaga. Hindi na nakabawi. Aral ito sa atin. Sino yan? Naalaala niyo yung panahon ni Joshua nung nag-atake na sila sa mga kaaway. Then, nagtaka na lang sila na bakit maraming namatay sa atin? Bakit parang wala tayong Diyos na nagdidepensa sa atin at makahatid sa atin sa katagumpayan? How come? Yung pala, umalis ang Diyos sa kanila. Dahil merong isang tao doon na lumabag sa batas ng Diyos. Anong batas ng Diyos? Okay, sa panahon ng gera,
Huwag na kayong matukso, magnakaw ng ari-arian ng mga kaaway, yung mga spoils, kumbaga pa. Huwag kayong kasi pag makuha natin yung spoil, ilagay natin yan sa kaban ng ating bayan. Hindi yan personal ninyo. Merong isang tao dito, natukso siyang magnakaw. Tinago niya yung mga pinagbabawal ng Diyos na huwag niyo yang taguin. Yan. Paano niya ito inadmit? Basahin natin. Joshua 7:21. Praise the Lord. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment and 200 shekels of silver and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Yun yung confession ni Achan. And that Achan was executed to his death. Then, the curse did stop. Nanalo na naman sila. So sa buhay natin, hindi lang babae, pati yung carnality, mga bagay-bagay, yung mensahe nung kagabi, na doon ka subsob sa materialism, carnality, iniwanan mo yung spirituality, yung house of God na sira. Ibig sabihin yan, hindi mo gi-fix lahat ng spirituality mo. Sa buhay natin, you have to fix the house of God. You have to beautify the house of God. You have to condition. I-condition mo yung bahay ng Diyos. Ganun. Alam mo, nung na-feel ko sa air-condition room, siyempre hindi naman pwede na wala akong gagawin sa buhay. Magkarwas ako sa sasakyan, o anong magagawa ko dito sa mga gawain para naman magkilos-kilos tayo. Meron tayong exercise, buhay yung ugat natin, pawisan tayo. Pag ang oras na malapit nang mag-prepare ako sa message, pasok ako sa prayer room ko. Air condition yan eh. Pag on ko ng aircon, alam mo nang ma-feel ko, relax. Pag relax ka, mag-study ka, pasok yung magandang atmosphere, conditioned ka. Malusog ka mentally, malusog ka spiritually, physically. Pag mag-study ka, ma-absorb mo, ma-accept mo yung gusto ng Diyos na leading na ibigay. Kasi conditioned yung mind mo, yung katawan mo. So, i-condition natin lagi yung house of God. Praise the Lord. Paano mo i-condition yan? Alagaan mo. Kung merong air condition na ano kayang air condition ng ating spiritual life? I-condition mo. Yun na yung sinabi kanina, make it as a prince. Huwag niyong alisin sa mata niyo. Lagi niyong titikan, lagi niyong nasain, i-condition niyo lagi ang pagsimba. Yung 3 times a week, punta ka dito. Yan yung condition, mind, condition, kaluluwa, spiritual. So, kawawa si Achan after he acknowledged and he confessed. At sabi ng Diyos, pag yan ay ma-terminate na, mahinto na yung curse sa inyo. Terminated talaga siya. He was cut off from the congregation of Israel. Ayaw ng Diyos mangyari sa atin yan na sa titik mo dyan sa carnality, materialism, mawala ka na lang sa Panginoon. I-adapt mo na ang ways of the world, of the sinners, of the ungodly. Kasama ka na nila. So cut off ka. So, huwag nating hayaan na ganun to the extent na ganun na ang mangyari. Yung scenario na worst na talaga. Alam mo si Lord Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever. He knows what happened to David. He knows what happened sa sinabi ni Job.
Alam niya lahat yan. Kaya sinuportahan niya ni Lord Jesus na bilang wisdom, knowledge, understanding na mag-ingat kayo sa mga nakikita ninyo. Basahin natin. Statement of Jesus. Sige, Matthew 5:28. Praise the Lord. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Yan. Sino man ang titingin sa isang babae na may masamang pita, masamang pagnanasa. Alam mo ba doon sa India? Malaking India. Alam mo nyo ba ang India, mas malaki na ang population ngayon kaysa China? Lampasan yung China. India. Napakaraming lugar doon na mahirap. Ang Bombay, okay, maganda. Yung mga major cities, okay. Pero the rest of the place of India are so poor. Bakit maraming rape cases doon? Kasi yung lugar ng mga pobre, walang proper na CR. Walang proper na matatawag nating banyo. So yung mga lalaki naninilip, natutuksong mag-rape. Daming rape cases doon. Bakit? Hindi sila nakakaiwas, makatingin, makakita. Matutukso talaga sila. Yung mga banyo, walang atip. Yung mga banyo, walang mga pintuan. So, nagkakaroon sila ngayon ng evil thoughts. Hindi nila mapigilan yung sarili nila. Ilalot na sila. Mga ungodly naman yan. Meron sila mga Diyos-Diyosan doon. Puro mga elepante. Ano namang wisdom dyan? Wala. Kaya, basahin niyo yung history nila. Ngayon, laganap na yan sa mundo. Noon, kung gusto mo ng pornography, mag-arkila ka. Ngayon, kung gusto mong pornography, maraming dito sa internet na pwede mong pasukin. Free. So, ibig sabihin yan, kung itong sinabi ni Lord Jesus Christ, hindi natin ito bantayan at sundin. Badadali ka na nandito ngayon sa mundo. And remember that is not of God. That is of Satan. That is not of God. That is not of the Father. That is of the world. Basahin natin yan. 1 John 2:16. Praise the Lord. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yan. Bakit ito ginawa ng segregation? Okay. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. That is not of the Father. That is of the world. The world passeth away, and the lust thereof. So you should not belong to these things. Turn away from your eyes from beholding vanities. So anong gagawin natin? Basahin natin. Saan natin lagay ang ating mata? Proverbs 4:25. Praise the Lord. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ilagay natin sa harapan ng Diyos yung mata natin straight sa Kanya. Lord, I will fix the house of God. I will beautify the house of God. I will condition the house of God. Hindi nyo ba alam yung mall? Hindi lahat tao dyan nagsha-shopping. Hindi lahat ng tao dyan kumakain, bumibili. Daming tao dyan nagpapakondisyon sa kanilang nararamdamang igang doon sa kanilang bahay. Libre. Kasi yung mall tawag yan? General, ano yan? Yung, tawag yan, Brad Sel? Centralized. That's the right term. Centralized aircon. Punta ka ng CR, may aircon. Punta ka ng alley, may aircon. Punta ka ng department store, may aircon. Punta ka ng mga, naglilist dyan ng mga tenants, aircon lahat yan.
Sarap doon na magpapakondisyon. So ngayon sa buhay natin, itong simbahan, dito tayo ikokondisyon ng Diyos. Yung mata natin, ilagay natin sa harapan niya. Doon tayo magtitik para meron tayong tinatawag na exclusiveness of our concentration. Dito kayo magpunta 3 times a week to condition the house of God. Hindi ka hilo. Hindi kayo maglakad ka lang dyan, meron lang dyan chicks. Ma-attract ka kaagad. Pero kung kondisyon yung mind mo, spiritual mo, kung ano mang makita dyan ng mga nakakatukso, that is not my business. That is not my direction. I don't care about it. I have some on. Meron akong tinititikan. Meron akong inaalaala. Meron akong sinusunod. I will not think a maid, sabi dyan. Turn away mine eyes from beholding vanity. Alam mo yung babae na yung nakakatukso? Hindi lang yan lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Anumang bagay na gustong iligaw ni Satanas sa atin, kasama na yan lahat. Praise the Lord. Nag-aanyo lang yan ng babae, pero actually, that is sent by the devil. Anything that will make us go astray. Lahat yan. Kaya wag na natin yang pansinin. Straight yung ating paningin sa Panginoon. Tapos, kung meron man tayong minimithi sa puso, meron man tayong dinidesire sa puso, yung commandments niya. Lord, how I love thy law. Lord, how I love thy commandments. Lord, how I love to keep all your commandments. Yung bang ka, you love it. Comfortable ka. Masaya ka. Proud ka pa. Kasi mamaya, i-recognize ka doon sa langit. Kikilalanin ka doon. Mamaya, doon sa mga elite groups. Yung mga angels. You will be one of those. Ang sarap. Makinig. Ang sarap. Magtitik sa Diyos. Ang sarap. Maka-stick tayo sa commandments ng Diyos. Ang sarap ng pakiramdam. We are wise in the eyes of God and we are not fools. Di tayo mga mangmang. So, dito tayo maglulong. Basahin natin. Psalms 119 verse 14. Praise the Lord. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Yan, dyan tayo active. Dyan tayo mabilis. Dyan tayo matatawag nating aware. Dyan tayo awake. Dyan tayo nakaka-concentrate. I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Ganun po. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Talagang, this is a total change of our direction from beholding, no? Yung pagtingin natin, pananaw natin, lifestyle natin, turn away from beholding vanities, but quicken me in thy way. Praise the Lord. Alam mo, kung hindi kasi tayo ma-quicken sa way ng Diyos, we cannot have the spiritual activeness, spiritual growth, hindi tayo mag-improve, spiritual, kung ano pa yung pinaka-lasting, pinaka-importante. Pag wala tayong, hindi tayo quicken sa way ng Diyos, absent tayo dyan, dito tayo sa bagay na hindi naman dapat. Wala. Mak tayo. Basahin natin. Psalms 119:25. Praise the Lord. My soul cleaveth unto the dust. Quicken thou me according to thy word. Yan. My soul cleaveth unto the dust. Kung hindi mo ako bubuhayin sa inyong banal na salita, yung kaluluwa ko dumidikit na sa aking laman. Isasama ito sa libingan, isasama ito doon sa impyerno. Kaya Lord,
buhayin mo naman ako sa inyong salita para hindi mag-cleave yung soul ko sa dust. Maano siya, ma-separate siya. Dust art thou, and unto dust you will return. Kung nakadikit yung kaluluwa mo sa dust, isasama yan sa libingan. Anong libingan ng kaluluwa? Di ba, impyerno? Pero kung quicken ka sa Word of God, hindi sasama yung kaluluwa mo sa dust. Ang katawan mo, dust lang yan, babalik yan doon, pero yung kaluluwa mo, huwag mong isama sa dust. He must be elevated and be accepted into the highest level of eternity. Ang Word of God ang magbibigay sa iyo ng kondisyon sa kaluluwa mo. Last verse, Psalms 119, verse. Praise the Lord. My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times. All right. Praise the Lord. So the microphone needs new charge battery to become operational. What if our spiritual, it needs 3 times a week charging para hindi na maputol. Tingnan mo, ang pangit maputol. Praise the Lord. Mahang ka ba? Okay na kung sili, mahang, kaya medyo lami man ang sili, mahang. Pero mahang ka, nagibitay ka. Okay, so do not hang your spirituality, but always being charged. Last verse, my soul breaketh for longing that it hath unto thy judgments at all times. Wala na, ano ka na, committed ka na, convinced. Ha? Committed ka na, talagang naniwala ka na, hindi ka na maalis dyan. And that is how to secure your eternal life. Believing, naniwala ka na. My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times. Alam mo yung kailala ko dyan sa Malaysia, si pastor, attorney, priest, dami na niyang kasi, attorney, pastor, priest na yan sa church ng Anglican, si Pastor Agustin Saang. Bro, alam mo yun, parang bugoy man yung magsalita, bro, pray for my ministry, bro, so that for our schedule in somewhere in Kuta, Kinabalu, there will be a spiritual breakthrough. Gano'n yung magsalita. Ito naman, my soul breaketh. Yung spiritual breakthrough ba? Pag sinabing spiritual breakthrough, mabibless yung mga tao, makukonvince yung mga tao, mababago yung mga tao, magsisi ang mga tao, magtalikod. Ito yun, my soul breaketh. Spiritual breakthrough yan sa buhay mo. Praise the Lord. Breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times. Yung word of God niya. Hindi na yan maputol. At all times. Active ka na at all times. Hindi kayong on and off. Parang ilaw sa diskohan na pag ganun-ganon. Hindi na. Minsan magdaan ka dyan sa gabi sa Coastal Road.
Ang daming mga poste dyan na matataas na merong nakaabang na solar lights, solar power lights. Pagdaan mo ng gabi dyan, tapos nataon na magdilim, tapos ma-witness mo yung pag-switch on ng solar-powered street lights, ang ganda. Magliwanag bigla yung daan. Kahit ditong solar natin, ilang taon na yan, parang 2 nata yan. Pag magdilim, ma-witness mo yan, bigla lang yan mag-ilaw. Pag mag-umaga naman, gumaganon siya. Yan. My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times. Para liwanag lagi ang ating landas at all times. It doesn't matter day or night. Minsan tiningnan ko yung, anong ibig sabihin ng AM sa oras? Anong ibig sabihin ng PM sa oras? Ano pala yan eh? Ibang ano pala yan eh, lingwahe. Kasi ang buong araw is 24 hours. Hinati yan sa 2. 12. At ang pinakagitna niyan, noon. 12 noon. Pag AM, before noon. Pag PM, after noon. Praise the Lord. Kaya paglampas ng alas 12, paano ka mag-greet sa tao? Bradsel? Good PM? Good afternoon. Oh. Sabi ko, ngayon sa buhay natin, ang liwanag na ito, hindi ito katulad sa solar power na gabi lang magliwanag. Tayo miliwanag tayo day or night. Praise the Lord. Kasi at all times ang sinabi dyan. Kaya ganun. To God be the glory. Fix na yung house of God. Continue to beautify. Kulang pa tayo ng air condition dito. Huwag kayong mag-isip, Pastor, tataas yung bill natin dyan. Bilangin nyo daw ilan ang electric fan natin. Pag puno tayo dito sa linggo, kulangin pa yan. On doon, on dito. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ka-electric fans. Samantalang kung aircon, 4 lang ang gagamitin natin. So, ibig sabihin yan, parang break-even lang. Pero condition. Kasi pag noon kasi, paandarin mo man lahat yan, init yung pumapasok na hangin, pagbuga ng electric fan, tatama sa mukha mo, init ang naramdaman mo. Pero kung air condition, pag mapuno na yung coolness ng ating room, mag-inhale, exhale ka, ang sarap. Condition. Ayan ang i-pray natin. Praise the Lord. Para makaiwas tayo sa ingay sa labas. Hindi lang yung i-condition yung ating katawan, pati yung noise outside can prevent. No, mapiprevent. So, pag hiningi natin yan sa Diyos, ibibigay yan. Praise the Lord. Hingiin po natin yan. Hindi lang kwarto, air condition natin, hindi lang sala, hindi lang lalot na ito. Sabi daw nila, alam mo ba, Pastor, ang pinaka-the best air condition sa bahay? Sala. Kasi most of the time nandoon ka. Magpasok ka lang ng kwarto, magbihis, matulog. Pero ang sala, mas mataas yung time mo dyan. Condition, i-air condition. Meron tayong membro dito, nagsabi sa akin, Pastor Chit, praise the Lord. Bakit praise the Lord? Yung sala namin na air condition na. Magpasok ako dyan sa bahay nila, Sister Linlin, noon sa Times Beach. Naka-aircon yung sala nila. Ang sarap. Fresh ka, refresh. So, spiritually higit sa lahat, atin laging alagaan itong ating temple of God. To God be the glory. So, turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy way. Dito tayo, buhay na buhay.
sa way ng Diyos. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.